Kailangan ba talaga na marami kang pinagdaanan sa buhay at maraming paghuhugutan bago ka maging isang artista o kaya ay direktor o manunulat? Sa kaso ni Olivia Lamasan, pinagdaanan niya lahat yan. Halos, di ba? Oo, ang daming melodramatic moments ng buhay ko. Oo, kasi pag sinabi mong medyo laki ka sa hirap, lahat yan, hindi mo na maiisa-isa yung mga sagutan, away, yung pagtitiis, mga natutulog ng umiiyak. When you're creating characters, di ba, nasa extremes, di ba? Ano ba ang magandang kwento? It's about conflict, escalation of conflict, it's about pain. So, yung character mo, kailangan malaman mo kung hanggang saan niya kakayanin, hanggang saan mo siya po pwedeng dalhin. Yun. Para sa akin, you're asking me kung dapat ba? I'm not saying dapat, but it's a very, very big help. Oo, na pinagdaanan mo. Na pinagdaanan mo at open kang balikan yung mga sugat. Rebelde ka daw dati. Anong ibig mo sabihin pag rebelde? I would easily get bored in school. Antok na antok ko kapag may nagtuturo, ganyan. Lalo na pag ayaw ako ng teacher, ayoko rin sa'yo. Ha? Oo, Totoo ganon. ba? I will argue with you, I will reason out with you, lalo na pag kunyari hindi acceptable sa akin yung rason. Mabuti pinag-graduate ka. When I was in elementary, pag nagustuhan ko mag-aral, first honor ako. I was in grade 4, ang sipag kong mag-aral, first honor. Tapos may nakaaway na naman akong teacher. After that, wala na naman akong ganang mag-aral. So, ito na naman, ang ano sa akin talaga, gusto nila akong i-fail sa conduct. So anyway, dumating ang NCEE, may NCEE pa nung time natin, may NCEE. So, NCEE, ibig sabihin, hindi ka nadadaan ng grade 7. Ang sabi ng nanay ko sa akin, anak, ipasa mo ang NCEE para naman malibre ako ng 1 taon. Yan. So, nag-take ako ng NCEE, I did not pass ko rin. Okay. Tapos sabi ko, I did not pass. Yun. Ang grade ko was 84 and it was passing. Pasado ang 84. In fact, there was another batch of NCEE takers. Mataas pa yung grade ko sa kanila. Pumasa sila. Bakit daw? Because of conduct. Conduct? So sabi ko, Kahit sa NCEE? kaya nga, yun nga yung argument ko doon sa principal. They did not pass me. For the first time in my life, nung sinabi ko sa mami ko na, Ma, hindi ako pumasa, for the first time ko rin, hindi siya nagalit. Talaga? Hindi niya ako pinalo. She looked at me, kumakain kami noon, tumindig siya, naghugas siya ng kamay, pumunta siya sa kwarto niya, and that's it. So gulat na gulat ako kasi ine-expect kung bugbog sarado ako. So I went to her room to apologize. For the first time, I saw my mother crying. Nakatalikod, she was crying. And then I went up, tama naiyak pa ako ulit, naalala ko. So I went up and I broke down. Sobrang ashamed of myself for disappointing my mother and for thinking that, yeah, she's gonna suffer because, you know, we have to pay for another year if I take grade 7. So sabi ko sa kanya, Ma, pinuntahan ko the following, pwede po ba ako mag-aral sa UST para hindi na ako dumaan ng grade 7? And that's what I did. So I would ride the jeep, I would ride the bus, tiniis ko lahat ng bagyo, lahat ng baha sa Uste for a year. Hindi ko pinagbayad para lang hindi gumastos ang nanay ko ng malaki. So, yun. But I'll never forget that. I'll never forget that. Very vivid sa memory mo, yung bawat moment. Diba?